초콜릿은 달콤해 오렌지는 상큼해 Babes, okay ka lang ba? Pag-aalala ni Mean nang makita ang labis na pagkagulat ng kanyang mister. Nakita niya ang mukha ng kanyang maganda at mahinahing misis nang lumingon ito. Morena si Mean at chinita. Balingkinita ng katawan nito. Makurba ang katawan nito. Mahaba rin ang itim na buhok nito na hanggang bewang na bagay sa kanyang katangkaran. Idagdag mo pa rin ang mahahaba at makikinis na hita nito. Ito ang premyong naghihintay sa kaibigan niyang si George. Hindi makapaniwala si Mike na biglang babaliktad ang kanyang inaakalang swerte. Ang kahiligang nararamdaman niya ay biglang natabunan ng pagkahilakbot habang kaharap ni Mike ang kanyang maganda, chinita at morenang asawa ay hindi niya lubos maisip na ito ay matitikman ng kanyang kaibigan. Wala na siyang magawa hinggil sa bagay na ito dahil siya na rin talaga ang naging promotor. Sino bang mag-aakalang sa isang iglap ay biglang mananakaut si Manny Pacquiao sa isang mabilis na counter punch ni Marquez. Babes, okay ka lang ba? Tugod ni Mean na punong-puno ng bahid ng pag-aalala sa kanyang asawa dahil sa hindi pa rin ito makausap magmula nang matapos ang laban ni Pacman at Marquez. Walang sagot na namutawi sa bibig ng kanyang asawa na nakatingin pa rin sa kawalan kahit na walang narinig ang morena at chinitang guro ay kuha niya na ang nangyari. Kutob niya ay natalo ito sa pustahan. Okay lang yan babes, bayaran mo na lang at bumawi ka na lang sa ibang pagkakataon. Sabay haplos ni Mean sa balikat ni Mike. Lumingon ang nanlulumong si Mike sa kanyang magandang may bahay. Balot ng kalungkutan at pagkatakot ang mukha nito. Kung alam lang ng morena at chineteng guro ang totoo na walang katumbas na salapi ang natalo sa kanya. Babes, hoy, okay ka lang? Okay lang yan ha? Bawi ka na lang sa susunod. Muling paglalambing ng chinitang guro sa kanyang mister na walang nagawa kundi ang mapasandal ang muka sa mga palad nito sa mesa. Hindi maintindihan ni Mean ang sitwasyon ng kanyang mister na si Mike. Naguguluhan tuloy ito dahil ngayon lang niya ito nakita ng ganito. Natapos ang araw ng linggo nang punong-puno ng katamlayan si Mike. Nakahiga siya sa mga sandaling iyon. Tulog na ang nakayakap niyang morena at chinitang may bahay. Minasdan niyang maigi ang maamong muka ng kanyang asawa. Maganda naman talaga si Mean, pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit naudyukan siya ng matinding pagnanasa kay Cathy na misis ni George. Kung tutuusin, ay mas maganda naman talaga ang kanyang may bahay. Kahit na mas matanda ito sa kanilang tatlo, ay hindi naman papahuli ang itsura nito. Ano ba naman kasi tong kahiligan na to? Paghihimagsik ng katinuan ni Mike. Kung maibabalik niya lang ang oras, ay kontento na lamang sana siya sa biyayang hatid ni Mean sa kanya. Puro sana, puro pagsisisi. Wala naman siya magagawa ngayon, kundi ang harapin ang kanyang matalik na kaibigan bukas. Dinalangin na rin ni Mike na sana ay hindi na matapos ang gabing ito at hindi na sumapit pa ang umagang ayaw niyang makita. Sa tindi ng pag-iisip ni Mike ay hindi niya namalayang natangay na din siya ng antok na ginatungan pa ng panlulumo at kalungkutan. Tumunog ang alarma ng cellphone ni Mike. Masakit at mahapdi ang pagdilat ng mga mata nito. Napilit sinisilayan ang oras. Pasado 6:15 AM na pala. Nang bumaling siya para hakilapin ang kanyang magandang misis, ay wala na ito sa kanyang tabi. Kahit bigat na bigat ang kanyang kalooban, ay pilit na lamang siyang bumangon at bumaba ng kusina. Nakita niya si Mean na naghahanda na ng agahan. "Good morning, babes."
Masayang bati ni Mean sa kanya na sinalubong niya ng may ngiti. Bit-bit nito ang mainit at bagong timplang kape. Kasabay ng pag-abot ng mainit ng kapeng iyon ay mainit ding morning kiss mula sa mapula nitong mga labi. Lalo tuloy lumabas ang kagandahan ni Mean nang umiti ito. Ramdam na ramdam ni Mike ang kasiyahan ng kanyang may bahay. Kaya naman kahit papaano ay naibsan ng kaunti ang kanyang pag-iisip mula sa pagkatalo sa pustahan sa laban ni Pacquiao at Marquez, kung saan nakataya ang kanyang magandang misis. Pasimple ang mga buntong hininga ni Mike habang nag-aagahan silang mag-asawa. Para naman kay Mean, kung ano man ang pinagdadaanan ni Mike na kanyang mister, ay handa siyang damayan ito sa paraang alam niya. Kaya naman, pinipilit niya maging matatag at misayahin upang kahit papaano ay maibsan ang problema nito. Matapos ang agaang iyon, ay agad na naligo at nagbihis si Mike. Halatang tamad na tamad ito sa pagpasok. Ayaw kasi niyang makita ang kanyang kumpareng si George dahil sa natamong pagkapanalo nito. Naisip na lamang ni Mike na iwasan na lamang ang kaibigan. Pasado 7:00 na ng umaga nang matapos si Mike sa pagbibihis. Agad siya nagpaalam sa kanyang magandang misis na naghahanda na ring papasok sa eskwelahan. Naghiwalay ang dalawa sa pamamagitan ng isang halik. Pagdating ni Mike sa kanilang manufacturing firm na pinapasukan, ay agad siyang dumiretso ng opisina niya kung saan siya nakadestino. Ito ay taliwas sa araw-araw niyang ginagawa. Dati, kung saan agad muna siya pupuntahan si George para kumustahin ito. Ngayon ay parang hindi makabasag pinggan si Mike na itinutok ang atensyon sa trabaho. Lumipas ang umagang yon na hindi lamang siya lumalabas ng kanyang opisina. "Pare!" sigaw ni George na nakakangiti kasabay ng pagtunog ng chime ng kanilang pinapasukang tanda ng kanilang lunch break. "Seryosong seryoso ka ngayong araw na to, pare, ha?" Agad ditong sambit nang mapansing walang imik ang kanyang matalik na kaibigan. "Tara, kain na tayo, pare." Yaya nito sa kanya. Marahang kinuha ni Mike ang kanyang baon mula sa kanyang backpack at agad na sumabay kay George papuntang pantry ng kanilang opisina. "Pare, okay ka lang ba talaga?" Tanong muli ni George sa kaibigan na wala pa ring imik at nagsimula ng kainin ng tanghali ang baon nito. Oo naman, pare." Nautal na sagot ni Mike. Hindi kumbisido si George sa tugong iyon ng kanyang kaibigan. "Ano bang iniisip mo, pare?" Diretsa ang sagot nito sa kanya. "Yung sa pustahan ba?" Siya na mismo ang sumagot dahil naramdaman niyang hindi siya sasagutin ng kausap ng maayos. "Ano kasi, pare, medyo natatarantang," sagot ni Mike. "Iniisip ko lang kasi, pare, na baka hindi pumayag si Mean." Nahihiyang sambit nito dahil gusto niyang bawiin ang pustang nauna nilang pinagkasundaan. "Anong balak mo, pare?" Dismayadong tura ni George dahil mukhang alam na niya kung saan pupunta ang usapan nilang iyon. "Pwede bang bayaran ko na lang ng pera, pare? Kahit na 10,000 pa, pare, o isang sahod na buwan ko." Mahinang sambit ito kay George. "Alam mo, pare, sa tagal-tagal nating nagpupustahan, hindi ka nakarinig ng kahit na isang angal mula sa akin. Ngayon, sa unang pagkakataon na nanalo ako, pare, bigla mong babawiin ang sinabi mo." May diing punto na tugon ni George na hindi maiwasang mapikon. "Ikaw naman nakaisip nito, hindi ba? At tingin mo, pare, kung ikaw ang nanalo, hindi ako tutupad sa usapan natin? Meron akong isang salita sa mga kausap ko, pare, lalo na sa iyo. Kaya naman sana ikaw din." Biglang tayo ni George, bit-bit ang baon na hindi nagalaw at naglakad palayo mula kay Mike. Natigilan ng husto si Mike. Ngayon lamang niya nakitang nagalit ng ganoon ang kanyang kababata.
At ang masababa nito ay hindi niya mawari kung saan siya kukuha ng kahihiyan. Ngayon dahil sa lahat ng puntong sinabi ni George, sa kanya ay masakit na humagupit ng katotohanan sa kanyang pagkatao. Biglang nanliit ang tingin ni Mike sa sarili. Dahil sa insidenteng iyon, hindi niya tuloy alam ang kanyang gagawin. Subalit, may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Marahil, nakokonsensya siya sa nangyari. Sa tagal-tagal ng panahon nila magkaibigan, ay wala namang nagawang mali si George sa kanya o sa kanila ni Mean. Naging mabuting kaibigan ito sa kanilang mag-asawa at hindi niya pwedeng ipagkailayon. Samantalang si George ay hindi maikubli ang matinding inis sa kaibigan na biglang nagbago ng desisyon kung kailan nanalo na siya. Hindi naman makitid ang utak niya dahil kung sakaling nagbago ang desisyon nito bago pa man matapos ang laban ni Pacquiao at Marquez, malamang ay pumayag na rin siya sa gusto nito. Bukod pa rito, ay hindi talaga niya matanggap ang ganong tura ni Mike na bigla na lamang pabawiin ang salita nito. Sa dami ng talo niya sa kanyang kaibigan, ni minsan ay hindi siya nagbitiw ng anumang salita o reklamo. Tapos ngayon, kung kailan sa unang pagkakataon ay nanalo siya sa kanya, ay biglang ganon-ganon na lang. Anong klaseng buhay yan? Tugon ni George sa sobrang pikon na. Kung ibang tao lang si Mike, para sa kanya ay malamang nasapak niya na ito kanina pa. Sa laki niyang ito ay siguradong babagsak agad ang kanyang kaibigan kung sakali. Batak na batak sa workout at trabaho ang katawan ni George na talagang maskulado. Bagay na bagay lamang sa tangkad niyang 5'9". Pagkamat hindi naglalayo ang katawan ni Mike sa kanya, ay lamang ito sa tangkad at kagupuhan. Maputi kasi si George kumpara kay Mike. Magmula sa sandaling iyon, may kung anong ilang ang namagitan sa dalawa na dati-rati ay hindi mo mapaghihiwalay. Naunang umuwi si George kay Mike dahil nang tumungo na ang Mr. ni Mean sa parking lot ng kanilang pinapasukan, ay wala na rin ang sasakyan ng kaibigan. Napabundong hininga na lamang si Mike dahil sa naiintindihan niya ang galit ni George. Kung sa kanya rin nangyari ang bagay na ito, malamang mas matindi pa ang nagawa niya at mas matinding galit pa ang kanyang mararamdaman. Mabuti nga at yun lamang naging reaksyon ni George sa kanya kanina. Kaya naman masasabi pa rin niya na mas mahaba ang pasensya nito kaysa sa kanya. Sa daan pa lamang ay hindi na mawala sa isip ni Mike ang nangyari. Kahit na nung iwas niya ay laging lumalabas ang kanyang gunita, ang masasayang alaala kung saan kasama niya ang kanyang kababata. Lalo na yung mga asaran, kwentuhan at tawanan habang silang dalawa ay nagiinuman. Parang kapatid na ang turingan nilang dalawa dahil sa tagal ng kanilang pinagsamahan. Kaya naman kahit na papaano ay nakakaramdam ng kirot sa dibdib si Mike. Sa isip nito, ayaw niyang mawala ang samahan nilang dalawa ni George. Pero sa kabilang banda, ay ayaw niya ding ipagalaw ang kanyang maganda, morena, matangkad, chinita, at sexing misis dito sa kanya. Pero, ano ang gagawin ko? Ano? Paulit-ulit na pagtitimbang ni Mike habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo pauwi sa kanila. Nang dumating si Mike sa bahay nila, ay naabutan niya ang kanyang asawa na abala sa paghahanda ng hapunan. "Oh babes, nasaan si George?" Nagtataka mang napansing mag-isang umuwi ang kanyang mister at wala ang kaibigan nito. Nakasanayan na kasi ni Mean na maghanda ng marami tuwing Lunes dahil ito ang araw ng inuman na lang dalawa. Kaya nga ngayon ay mas lalo siya nagtaka sa nangyayari sa asawa. Walang sagot na narinig si Mean kay Mike. Agad kasi itong umakyat sa kwarto. Pagkababa ng motorsiklo nito, anong problema nun? Tanong na punong-puno ng pagtataka sa naobserbahan sa mister nito.
Agad na nahiga si Mike sa kama ng kanilang kwarto. Hindi ito gumagalaw at nakatingin lamang sa kisame. Kahit sa anggulo niya tignan sa sitwasyong pinasukan, ay wala siyang masilip na ibang dapat sisihin, kundi ang kanyang sarili. Sa kanya nagsimula ang lahat dahil nagpapatangay siya sa kahiligang nararamdaman niya kay Cathy. Kasabay ng isang malalim na paghinga, ay agad niyang napabangon siya. Kinuha agad niya ang kanyang cellphone sa kanyang itim na backpack na nakapatong sa lamesita. Agad niyang tinipa ang numero ni George. Pre, pasensya ka na kanina ha. Agad na sambit ni Mike nang sagutin nito ang kanyang tawag. Alam ko naman na kasalanan ko pare, at inaamin ko naman na naging unfair ako sa iyo kanina. Kaya pare, sobrang pasensya talaga ha. Hingi ng dispensya nito ng buong puso. Pasensya ka na rin paring Mike at nag-walk out ako. Medyo napikon lang kasi ako pare. Ito ang unang pagkakataon na mananalo ako sa pustahan nating dalawa. Tapos, bigla kang naging ganon. Kung ako naman pare, lagi naman akong tumutupad sa usapan natin, hindi ba? Pero bakit ganon? Pagbubuhos ng sama ng loob ni George sa kanya. Oo nga pare Alam ko namang nagkamali ako. Kaya naman, pasensya na talaga. Naisip ko rin naman pare na tama ka. Ako nagsimula ng kalokohang ito. Kaya naman, wala naman akong dapat na iyangal sa iyo. Mahinang tura ni Mike dahil sa iniiwasan niyang marinig ito ni Mean na walang kamuang-muang sa nangyayari. Hayaan mo pare, tuloy na yon. Payag na ako at talaga naman dapat lang na magawa mo ang gusto mong gawin sa asawa ko dahil nanalo ka. Pikit matang tura ni Mike na aminado sa pagkakamali. Okay pare, hindi naman ako nagmamadali. Kung tutuusin nga, pwede namang sa Biyernes na lang para naman pareho nating day off. At pati si Mean kinabukasan. Kung nahihirapan ka pare, gusto mo, ako nang bahala kung paano ko didiskartehan si misis mo. Sagot ni George sa kabilang linya. Kung ganun pare, ikaw na palang bahala. Sige, sa Biyernes na lang pala. Okay na tayo ha, paring George. Pasensya na ulit. Paninigurado ni Mike na ayos na silang dalawa ng kanyang kababata. Okay lang yun pare. Sige, regards pala kay Mare. Kumpirmasyon naman ni George sa dispensa ni Mike sa kanya. Sige pare, regards din kay Cathy. Paalam ni Mike bago tuloy ang ibinaba ang tawag ng kaibigan. Nang matapos ang usapang iyon ay naging maluwag ang dibdib ni Mike. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa alam niyang okay na sila ng kanyang kumparing si George. Ayaw na lamang muna niyang isipin ang magaganap lalo pa at wala pa namang Biyernes. Bahala na. Pagtutuldok ni Mike sa isyong iyon, pinilit niyang ngumiti nang bumaba siya ng kwarto matapos magpalit. Masaya niyang binati si Mean na nasala at nanonood ng balita. Tumabi siya dito. Sorry babes ha. Dispensa niya din sa kanyang magandang may bahay. Sorry saan? Nagtataka si Mean pero masaya ito dahil sa nakita niyang masiglan na ulit ang kanyang mister. Sa naging bad attitude ko sa'yo kahapon, sabay hawak ni Mike sa kamay ni Mean at halik dito. I love you babes. Pahabol pang paglalambing nito. I love you too babes. Malambing na sagot ni Mean. Laking pasasalamat ni Mean sa nangyari. Kahit na hindi niya lubusang maintindihan ang pinagdaanan ni Mike, ay okay na iyon para sa kanya. Ang importante ay nalagpasan iyon ng kanyang asawa. Halika na babes, kain na tayo. Inihanda ko ang paborito mong ulam. Lambing ni Mean sa asawa. Agad silang tumayo at tumungo ng kusina. Nakatabi lamang ng sala. Inasikaso agad ni Mean ang hapagkainan. At pagkatapos
ay masaya silang kumain ng hapunan. Tinulungan ni Mike si Mean sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Pasado 9:00 na ng gabi nang mapansin niyang umakyat ng kwarto si Mean. Naiwan lang ng ilang minuto si Mike bago ito nagpasyang i-off ang telebisyon at pumanik na rin ng kwarto. Pagpasok niya ng kwarto ay naaninigan niya ang hulma ng balingkinitang katawan ng kanyang asawa na nanaliligo sa banyo. Tagos na tagos ang anino ng kabuuan ng sexing katawan ni Mean sa glass door. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. May kung anong pilyong ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. Agad na hinubad ni Mike ang kanyang damit at dahan-dahan lumapit sa pinto ng banyo. Pinihit niya ang doorknob. Hindi ito nakalak, kaya naman nabuksan niya ito. Marahang ang pagbukas na ginawa ni Mike at dahan-dahan din siyang humakbang papalapit sa nakatalikod na si Mean na abalang nagsasabon ng katawan. Ay! Kulat na sigaw ni Mean nang bigla niyang maramdaman ang kamay ng kanyang mister. Mike naman, naliligo ako. Tura nito. Bakit? Ayaw mo bang sabay tayo? Bulong ni Mike na inilapit pa ang bibig sa likod ng tenga ng kanyang chinitang asawa. Napakislot tuloy ng bahagya ang ulo ni Mean dahil naramdaman nito ang init ng kanyang hininga. Nagsimula ng maglakbay ang kamay ni Mike. Nakatulong din ang sabon sa katawan ng kanyang asawa. Kaya naman may kung anong karagdagang pagnanasa ang kanyang nararamdaman habang hinahaplos niya ang katawan ng asawa. Mike, mahinang wika ni Mean nang unti-unti nang natatangay sa ginagawang pagpapainit sa kanya ng asawa. Napatingala si Mean habang tinadama niya ang ginagawa ng kanyang asawa. Ramdam niya ang dulas ng sabon at panggigigil ni Mike sa kanya. May kung anong kiliti ang hatid ng ginagawa nito sa kanya. Okay ba babes? Nagugustuhan mo ba? Bulong muli ni Mike sa kanyang morena at chinitang may bahay. Hindi sumagot si Mean, bagkos tumango lamang ito. Si Mike naman ay tumingkiyad ng kaunti upang halikan ng batok nito. Muling nakalikha ng ingay si Mean dahil sa nararamdamang kuryente na nagmumula sa kanyang makinis na batok. Hindi na kontento si Mike sa halik niya sa batok ni Mean. Bago niya gawin ang susunod, agad niyang binuhusan ng tubig ang likod ni Mean at inalis ang sibon sa likod nito. Ramdam ni Mean ang lamig ng tubig na nagmumula sa pagbuhos sa kanya ng asawa. Subalit, ilang saglit lang, ang lamig na ito ay biglang napalitan ng kuryenteng magsisimulang humagod ang mga labi ni Mike mula sa kanyang batok pababa sa kanyang likuran. Maliliit na halik ang iginawad ng kanyang asawa sa kanyang likuran. Halos tumayo ang balahibo niya dahil sa takot at hilakbot dahil sa tindi ng sensasyong hatid nito sa kanya. Isang mahabang puntong hininga ang muling namutawi sa mga pula-pula niyang labi ng matangkad na morena at chinitang guro. Isang saglit pa ay kinabig ni Mike ang katawan ng asawa. Sabay na nakalika ng ingay ang dalawa na mag-umpisang mag-isa ang kanilang katawan. Ramdam na ramdam ni Mike ang pagkahanda ng kanyang asawa para sa isang mainit na paglalaban. Napasinghap naman si Mean. Halos matagal-tagal na rin ang huli nilang pagniniig na dalawa. Hindi man niya aminin ay nandun ang pananabik na muling matikman ang ganitong klaseng saya. Napakapit siya ng husto sa asawa at nagsimula na ang paggalaw ni Mike. Mike, namumutawi kay Mean dahil sa tindi ng saya na nararamdaman ito habang dinadama ang kanilang pagniniig. Sayang-saya si Mike sa ginagawa niyang iyon. Grabe ang pagnanasa niya habang pinagmamasdan
ang matangkad na asawa na ngayon ay kanyang inaanggin. Mabilis ang ginagawang paggalaw ni Mike, kaya naman mas lalong napahigpit ang pagkakayakap ni Mean sa kanya. Dahil sa sobrang pagdadala ni Mike sa ginagawa, ay nahawakan niya ang mahaba at maitim na buhok ng kanyang asawa. Pilit niya itong hinahatak. Aray ko naman, Mike, yung buhok ko. Huwag mo naman akong sabunutan ng ganyan. Mahinang reklamo nito sa ginagawang pagsabunot sa kanya. May kung anong dulas ng sabon sa katawan na magandang guro ay ganun pa din ang naging pagniniig nilang dalawa ni Mike. Ramdam na ramdam niya ang ginagawang pag-angkin sa kanya ng kanyang asawa. May kung anong hindi maipaliwanag na saya ang humihele sa kanyang pag-iisip. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang paninigas ng kanyang hita at binti. Sa isang iglap ay naramdaman niya na mararating niya na ang kasukdulan. Mike? Babes? Mahina niyang wika habang nanginginig pa ang katawan. Natuwa naman si Mike sa naging reaksyon ni Mean nang marating nito ang kasukdulan. Pero hindi pa rin tumitigil sa pag-angkin sa kanya ang asawa. Pagkus, mas lalo niya pang pinagigihan ang bawat galaw. Mike? Mike? Paulit-ulit na wika ni Mean dahil hindi matapos-tapos ang saya na kanyang natatamasa sa mga sandaling iyon. At hindi nga nagtagal ay narating din ni Mike ang kasukdulan. Hingal na hingal silang pareho. Agad na tumayo para si Mean kay Mike. Naghalikan na mag-asawa bago pinagpatuloy ang pagliligo na ginagawa. Sabay silang lumabas ng banyo matapos ang mainit na eksenang iyon. Nagbihis sila ng sabay pagkatapos. Suot ni Mean ang typical nitong pantulog, white t-shirt at panjama pink. Si Mike naman ay sinuot na lamang muli ang kanyang sandong puti at itim na short. Nakangiting dumapa si Mike sa malambot nilang kama. Samantalang si Mean naman ay dumiretso sa working desk nito upang asikasuhin ang lesson plan nito at i-update ang class record ng kanyang mga estudyante. Babes, wag nang masyadong magpuyat ha. Bilin ni Mike. Napapikit na rin. Opo babes, sagot naman ni Mean na nagsimula na sa kanyang ginagawa. Naging masaya ang gabing iyon sa kanilang dalawa. Kinabukasan, araw ng Martes, maagang muling nagising si Mean. Naghain ito ng masarap na agahan at nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Wala pang 30 minutes ang lumipas nang bumaba na rin si Mike ng kwarto. Masaya silang dalawa na nag-almusal at nagkwentuhan. Pasado 6:33 AM na magpaalam na si Mike na mauna na itong pumasok sa manufacturing firm. Isang matamis na halik ang iginawad ni Mike sa kanya bago ito tuluyang umalis. Nang dumating sa kanyang pinapasukan si Mike, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kaibigang si George. Uy, pare, kumusta? Bati ni Mike kay George. Ayos lang naman pare. Sagot naman ito sa kanya na may ngiti. Okay na naman silang dalawa dahil sa naging maayos ang usapan nila kagabi. Parang wala na rin nangyaring hindi maganda dahil muling bumalik ang kanilang masigla at masayang pagsasamahan. Naikwento ni Mike na hinanap siya ni Mean kagabi. Biglang nag-alala si George na dapat pala ay may inuman sa bahay nila kahapon. Pero nawala rin sa isip niya ang bagay na ito dahil sa labis na pagkainis sa kaibigan. Nag-first bump ang dalawa bago tuloy naghiwalay para gampanan ng kanilang mga trabaho. Naging maayos ang araw na iyon sa pagitan ni Mike at George. Bago sila maghiwalay ay pinaalalahanan ni Mike si George na sa makalawa ay tuloy sila sa bahay nito. Hindi maipaliwanag ni Mike pero biglang nawala ang dating excitement na nararamdaman nito sa tuwing magiinuman sila sa bahay nila George at makita ang pitit at mistisang misis nito na si Cathy. Dahil na rin siguro sa pagkatalong nalasap nito kung saan hindi na niya mabayaran ang
pag-atraso niya kay George, ang ipatikim ang maganda at mura ng misis niyang si Mean. Huwebes ng hapon, nang makita ni Mike si George na naghihintay sa kanilang parking lot, nakasakay ito sa motorsiklo nito. Tagal mo naman pare. Banggit nito kay Mike bago isuot ang helmet nito. Pasensya na paring George. May pahabol pa kasing report kaya nagprint pa ako. At saka pinasa ko na yon kay JM. Mahirap na. Paliwanag nito habang inaayos din ang sariling motor at sakay sinuot ang kanyang helmet. Agad silang bumiyahe papunta sa bahay nila George. Nagulat si Mike nang sinalubong sila ni Cathy. Gaya ng dati ay maiksing short at nakasando lamang ito. Hi pare, bati sa kanya nang mistisang si Cathy. Hello Cathy, wala kang pasok? Tanong agad ni Mike pagkatanggal niya ng kanyang helmet. Meron, maga lang kaming nakauwi at maga kasing nagsara ang store. Kaya maaga rin kaming nakauwi. Brown out kasi kanina eh. Paliwanag nito. Matipid na sagot ni Mike at pilit iniwasang tingin ang maputing katawan ni Cathy. Ay na kasi niyang mahulog muli sa tuksong madalas na kumakalabit sa kanya. Lalo pa at madalas niyang nakikita ang magandang hubog ng katawan ng kanyang kumare. Gaya ng dati, litaw na naman ang itinatago nito sa suot na sando. Bumaling ang tingin ni Mike sa malayo nang pumasok si Cathy sa loob ng bahay. Ay din kasi muna niyang makita ang makikinis at mapuputing mga hita. Umupo muna sa couch si Mike habang hinihintay ang kanyang kumparing si George. Samantalang si Cathy naman ay nasa kusina at nag-aasikaso. Maya-maya ay may bitbit na itong dalawang plato kung saan nakahain ang kanilang magiging pulutan. Tulungan na kita Cathy. Tatayo sana si Mike para kuhanin ang bitbit nito. Upo ka lang dyan pare. Ako nang bahala sa iyo. Malambing na sambit nito kasabay ng pag-iling. Hindi tuloy nakakibo si Mike na minasdan lamang ang magandang misis ng kanyang kumpare. Sa pagkayuko ni Cathy para ilapag ang mga dala ay napalunok ng matindi si Mike. Muli na naman kasing naghilo sa kanyang mga mata ang makikinis at mapuputing katawan nito. Kita rin ni Mike ang suot na panloob nito. Bagyang kumabog ang dibdib ni Mike. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ngayon. Alam niyang dapat siyang tumigil dahil sa kinakalma na siya sa pagpapantasyang ginagawa kay Cathy noon pa man. Ngayon, nasa harapan na naman niya ang batang mistisa at petit na asawa ng kanyang kaibigan ay muli namang naaalipin ng kamunduhan ng kanyang pag-iisip. Bumaba ang tingin ni Mike at kitang-kita niya ang itinatago nito. Bakat na bakat ito sa maikling short. Bumalik ang panggigigil na nararamdaman niya sa magandang kay Cathy at muli na namang nabuhay ang pantasya niyang ilang araw din niyang nakalimutan. Simula nang matalo siya sa pustahan nilang magkaibigan. Natigilan na lang si Mike nang mapansin ng paglabas ni George mula sa kwarto nilang mag-asawa. Bago umupo, ay binuksan mo nito ang malaking TV at naghanap ng magandang palabas. Sa pagbalik ni Cathy mula sa kusina, bitbit nito ang isang bucket ng beer na paboritong inumin ng dalawa. Muli na namang nabiyayaan si Mike ng panibago at nakakapag-init na tanawin, hatid ng pagyuko muli ni Cathy. Madalas ay nagtataka ito sa mag-asawa. Talaga bang ganito lang kumilos si Cathy na tipong kaunting galaw lamang ay agad na masisilipan? Samantalang si George naman ay parang walang pakialam sa ayos na kanyang magandang may bahay. Matapos nun ay nabutan siya ni George ng isang bote ng beer. Nagsimula na sila mag-inuman habang nanonood ng magandang pelikula. Kahit na papaano ay magaan ang loob ni Mike dahil sa walang nagbago kay George matapos ang insidente na hindi nila pagkakaunawaan. Sa pangatlong pagkakataon
ay muli na namang bumalik si Cathy at inilapag ang crushed ice at umupo ito sa kabilang couch katabi ni George. May dala itong flavored na sunmig na iinumin ito. Ito ang nakakatuwa kay Cathy. Magaling itong makisama pagdating sa ganitong mga bagay. Taliwas ni Mean na madalas ay nahihiya at pumupunta na lamang sa dining table at doon nagpapalipas ng oras. Kung hindi may check ay nag-update ito ng class record ng mga bata. Abuti pa itong si Cathy. Tugon ni Mike sa sarili na nabibilip ng gusto sa maganda at tisay na pitit ng asawa ng kanyang kaibigan. Nandun tuloy ang pagkainggit niya sa kanyang kumparing si George. Masayang nag-iinuman ang tatlo habang nanonood. May mga pagkakataong nagkakwentuhan din sila. Sa haba ng oras na lumipas ay hindi na malaya ng tatlo na alas 9 na pala ng gabi. Gaya ng madalas mangyari ay nauna namang nalasing si George na nakahiga na sa sopa at nakatulog na din. Lumipat tuloy si Cathy ng upuan. Magkatabi sila ni Mike ng mga sandaling iyon. Mas naengganyo tuloy si Mike dahil sa ngayon ay mas nagkakapagkwentuhan na silang dalawa. Pasimpleng pinagmamasdan nito paminsan-minsan ang tisay na Mrs. ni George. Mas maganda pala ito pag nakainom dahil sa namumula pala ang mga pisngi nito.